Hello again. It's Moto Gadget here. Welcome again to my vlog. Yep, traffic on a Wednesday night. Pupuntahan natin si Nick kasi namatay yung tatay niya. Namikiramay tayo. So nagmotor lang ako ngayon kasi mas feel ko yung motor kaysa magkotse kasi matindi ang traffic eh. On clear naman yung skies. At mukhang hindi naman ulan kasi may moon lumabas. Hindi pa tayo nakapagpalinis ng motor kasi walang oras at tomorrow meron tayong shoot na corporate. So dahan-dahan lang tayo ngayon kasi hindi tayo naka full gear. Ito tayo sa Commonwealth. Kailangan sanayin ko sarili ko mag-adjust nitong aking shock absorber kasi itong Pro Fender wala kasi silang binigay na manual kung paano siya i-adjust. So gusto ko siyang pag-aralan, gusto ko siyang paglaruan yung knobs, ano ba talaga yung perfect na sukat para sa akin. Kasi nung nakita ko siya lately, sinilip ko siya magkaiba yung number sa kabila yung sa may upper portion 7 tapos yung isa 11. So pinarehas ko ng 7 tapos yung sa baba magkaiba din. So sabi ko, so nung in-adjust ko yung baba parang ano siya, parang matigas yung bounce. So I think kailangan kong pag-aralan to. Kailangan ko siyang pag-aralan para at least kung meron tayong angkas, alam ko kung paano siya i-adjust. Kasi mahirap yung malambot yung shock absorber mo tapos nagpa-angkas ka, mas lalong lalambot yun bababa yung So napansin mo sa kanya nung in-adjust ko yung ilalim, pinarehas ko yung numbers, ginawa kong 11 yata. Basta may mga knob siya. Yung knob kasi niya sa ilalim meron siyang adjustment na 1 to 12 yata yun, mga ganun, 1 to 18, something like that. So ito turn mo lang siya tapos adjust mo. So nung in-adjust ko siya sa ilalim, pinarehas ko ng number dun sa may left side ko, parang bumigat yung bounce kaya medyo alanganin ako, sumakit yung likod. So ayun, so pupunta tayo ngayon kay Nick sa hindi ko alam kung saan banda yun. Good news mga pards, sabi sa akin ng taga GGM Smart Bikes na yung pinagkuhaan ko nito na meron daw siya lang replacement for my keys. Na ngayon sabi ng taga Santa Rosa, maghanap pa daw ako ng someone na pwedeng magpa-install ng additional keys kasi sayang daw yung pagpunta niya dito sa Taytay. Tama rin naman, naintindihan ko naman yun. Kaya sinabi ko dun sa supervisor dun sa GGN na sir, kung pwede ako na lang pupunta dun sa GGN, sa Santa Rosa para mabisita na rin yung kaibigan natin dun sa Santa Rosa. Tapos dun na lang natin ipa-calibrate yung bagong susi. Ang bagong susi pala, it will only cost you 3,000 plus. Ganun lang yung presyo niya. Mura lang pala siya. Mahal, pero pwede na.
least meron na akong extra na susi na ano, na pwede kong matago. Akala ko nga buong ano may papalitan sa loob na something device to connect with your new keys. Hindi pala. At akala ko rin at first na pag kumuha ka ng ganong susi, dalawang susi yung ibibigay nila. So pwede pala isa-isa lang. Actually plano ko dalawa na yung kunin ko para maging tatlo yung susi ko. Inisip ko medyo malaki din yung 6,000 eh. So anong gagawin ko dun sa isang susi, di ba? So I think isa lang siguro pwede na. So ayun. And also mga parts, tinanggal ko na yung aking top box. Maganda sana yung top box ko eh, pero baka magpalit ako ng 45 liters. Yung 45 liters kasi nga ang ginawa ko kasi pag may top box ako, parang ang bigat ng feeling niya. Ang bigat talaga. So parang ang mangyari ngayon dito, maganda yung top box ko eh, maganda sana siya eh. Kaso parang ang mangyari dito, ang bibilin ko sa kanya, mali yung ginawa ng motor oh. Ay pusa, ay tanga. Ang tanga ng motor. Ang tanga ng motor. Kita mo ng bus na paliko eh, gusto pa rin ipilit no? Ang tanga. Anyway, so back to the programming. May nakita kasi akong paliko yung bus, tapos yung motor may kasamang babae, gusto niyang ipasok pa rin. Tanga. Huwag kayong ganyan ha, huwag kayong maging tanga sa kamote yun, for sure. Pa-impress ka na, gusto mo pang idama yung babae mo. Anyways, so yun nga, back to the back sa balik tayo sa sa top box. Yung 35 liters na top box ko, gusto kong magpalit ng 45 liters, for this time plastic lang. Gagamitin ko lang yung plastic na yun para sa helmet ko, para at least kung meron akong may shoot ako, yun ang ilalagay ko sa helmet. So yung isa kong helmet, kasi ang ginawa ko kasi mga parts, pumili ako ng bag, yung parang saddle bag siya, pero top box, pero bag siya, bag regular bag, yung zipper. Ang ginawa ko, bumili ako ng ganun, tapos nilagay ko dito sa underseat compartment ko. So nandun na lahat yung extra ko na gloves, extra ko na balaklava, yung aking mga tools, aking pump nandun na rin yung aking raincoat, pati yung sapatos na raincoat, pati yung aking raincoat pants. So nandun na lahat sa ilalim. So hindi na magkasya yung helmet na binili ko recently na Nolan sa Moto Market. Obviously hindi siya magkasya kasi meron na siyang malaking bag sa ilalim eh. So ang gagawin natin, kung may shoot tayo, nagamit natin yung motor, bibili tayo ng yung plastic lang, panglagay lang talaga ng helmet para mas magaan. So ayun, ang inisip ko is tsaka gusto ko rin magpalit ng bracket nitong aking lagay ng top box, kasi masyadong pataas yung bracket kasi so nakaangat kasi masyado yung likod pag ganun no. So gusto ko siya naka level lang siya ng ganun dun sa likod. So yung top box ko naka forward up instead of level dun sa motor. So
ayun. So ganun nga nangyari. Ibenta ko yung bracket ko ng 1.8, tapos bili tayo ng panibagong bracket. Mahal kasi yung original na bracket eh. Malapit na natin ito papinturahan mga pard. Maghahanap lang talaga akong magaling na magpintura. Actually iniisip ko talaga si Atoy eh. Si Atoy talaga nasa isip ko. Gusto ko kasi kalidad yung gagawa eh. Yung hindi ka mag-worry ba na hindi bababuyin yung motor mo. Naghahanap lang ako ng chance na to go out and talk to Atoy, no? Medyo mga big bike hindi ko alam kung nagpipintura ba sila ng motor. For sure baka mura lang yung pintura nila, di ba? Sila kasi yung nagka-customize ng mga magagandang mga kotse eh. Siguro ang budget ko for this repainting mga 18,000. Yes, 18,000 ang budget ko dito. Medyo papaulit ko lang yung kulay. Blue pa rin pero ganito pa rin pero medyo darker na siya. Sige. Oh, ganda pala dito ah. Nice, ang dami nilang security guards. 3 hours later. Alright, pauwi na tayo mga pards. Moto Gadget here. We are about to go home. Namali lang yung U-turn slot ko. Napunta tayo sa may traffic na area. Ang sarap talaga magmotor. Ano talaga ako? Pag nagmumotor talaga ako mga pards, hindi talaga ako nagmamadali. Dapat talaga i-enjoy mo lang yung feeling na na nagda-drive ka mag-isa. Ganun lang dapat eh. Kahit sabihin natin big bike to, mabilis, malakas, wala lang, chill ride pa rin. Kaya natawa ako dun sa sa isang AK550 na gusto niyang binibenta niya ng ng 380,000. Pakipag-swap daw, bayad lang daw ako ng additional. But ayoko i-swap to, no? Hindi pa tapos to. Hindi pa tapos ang upgrade nito mga pards. Pag na-upgrade ko pa to, wala ko. Pintura na lang kulang nito. Takbo nito, okay na ako sa takbo. Sa yung bola, okay na rin. And so far, sa happy ka sa kanya. Marami akong nakikitang mga nakabili nito. Binibenta kanila kaagad. I don't know what happened. I don't know what's wrong with that. Pero I think the main reason for that is parang nabibitin sila sa takbo. Ako so far okay naman ako eh. Okay na ako sa takbo eh. I'm not really looking for a super speed motorcycle. Para sa akin, basta umukay lang siya, wala siyang problema, okay yung makina, okay sa akin yun. Kaso marami akong nakikita na biglang namatayan na hindi na umaandar. Nangyari din to sa akin mga pards. Bigla siyang namatay, pero umaandar yung yung gauge panel, maandar siya, pero hindi mo siya mapapaandar as in yung makina. So ang ginawa ko dun, mga pards, inano ko lang siya, naghintay na ako ng mga 5 minutes
5 minutes. Pero tinawag ko siya kaagad sa supplier, sa dealer, kasi hindi normal yung ganun eh. Kasi sakit talaga ng exciting is yung bigla kang mahintuan ng makina, which is weird yun, di ba? Isa sa mga sakit ng exciting yun eh. So ang ginawa ko, hinintay ko lang siyang mabuksan. Hinintay ko lang 5 minutes bago ko siya pinaandar. Kasi nabubuksan siya eh. Okay naman yung wala lang siyang redondo. Ganun na nangyayari sa akin before. Pero once lang nangyari yun once lang. So hindi na nangyari ulit. Once lang nangyari sa akin yun, tapos hindi na ulit nabalik ang problema. Kala ko nga actually parang naisip ko nga noon, ang problema noon kaya hindi siya umandar is yung naitago yung susi sa loob ng bag. Yun ang sa tingin ko nangyari. So nung nilalabas ko na lagi yung susi, so never na nagka-problema. Basta ang last natin i-upgrade dito mga parts, I don't know kung last na is yung repainting talaga. Repainting talaga ang last dito. Repainting na talaga ang kailangan natin gawin dito para matapos na siya. Salamat sa Hank chin mount adapter na binili ko sa Lazada para sa helmet ng F10 HJC carbon fiber. Maganda siya, fit na fit talaga for my helmet. The best talaga sila gumawa. Parang gusto ko ibenta yung mga mga Nolan ko, mga parts. Gusto ko bumili ng pulang pulang helmet para ma-match lang yung logo natin na kulay red na helmet. Gusto ko pa rin siyang palitan ng tambucho talaga. Feel ko pa rin yung bigat pero hindi naman kasing bigat nung noon, kasi mas malakas na yung makina ngayon Pero yung tambucho na hindi maingay, alam ko meron talaga yan. Yung tambucho hindi maingay. So mag-aangat tayo ng ganun, hindi maingay lang, saktong ingay lang, para at least meron tayong replacement lang dito sa mabigat na tambucho. Kakaiba kasi pa rin, iba pa rin kasi ang takbo ng magaan na motor Yung bang ramdam mo yung yung magaan ang pakiramdam. Iba pa rin talagang ramdam ng magaan. Hanggang dito na lang mga parts. Lang talaga tayo ngayon. Bumisita lang tayo sa ating kaibigan na namatayan ng tatay. Condolence again, Nick. At meet with other friends. Tapos chismisan. Yung chismisan talaga nagdala dun Yung chismisan lang naman about sa pagmumotor. Wala namang ibang pinagchichismisan doon. Anyways, yun lang. Alright, Moto Gadget here, signing off. Don't forget to like and subscribe to my channel and also to my Facebook page. Padamihin natin yung mga subscribers natin mga pards. Kung matulungan niyo ako, the better. Alright, thank you so much for listening.
Bye! God bless!